Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng Facebook ko, message nyo lang ako guys. Okay, so tignan natin. Kanina bang love reading tong masasagap natin. So, guys, remind ko lang kayo, no, ang reading natin is general. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay, so start na tayo, guys. Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay, so guys, meron tayong Queen of Wands, creative, passion, power, courage, fire, and power. So, ayan, malakas ang energy ng mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, actually, ikaw to, si Queen of Wands, or any gender naman to guys, no? Pwede to guys sa lalaki, pwede rin naman sa babae. So, guys, yung pinapakita sa akin dito, ikaw yung tipo ng tao na parang nagiging role model sa ibang tao. Sobra ka mang-encourage ng ibang tao. Parang lahat gagawin mo para lang maging positive sila. So, sobrang napaka-effort. Ganon kita nakikita. And, ikaw rin yung tipo ng tao na masyadong supportive din sa ibang tao. So, iba-iba yung positive vibes na naibibigay mo sa kanila. Parang nagiging teacher ka sa ibang tao or parang mentor. So, parang parang magandang example ka para sa kanila. Okay, para yun. Be a leader and confident. Yan yung personality mo. And nakikita ko rin sa'yo, I think ganun ka rin sa person mo. Sobra mo siyang ini-encourage. Kapag talagang supportive ka pagdating sa mga bagay na kung ano yung gusto niyang gawin. And nandyan ka lang, pinapakinggan mo lang siya, sinusuportahan mo lang siya, magkaroon man ng ups and downs sa buhay niya. Kahit minsan is hindi mo na kayang sabayan, pero nakikita kita na someone na positive pa rin, kahit na may mga negative na nangyayari dito sa relationship na to. Okay, so tingnan natin. Additional message. Oops. Okay. Okay. So tingnan pa natin guys. Meron tayong the High Priestess. So, ang lakas ng intuition mo, meron kang nararamdamang kakaiba, may mga pagdududa ka talaga. Okay, dito sa relasyon niyo ng person mo, parang may kakaiba siyang, siguro tinatagpo, meron siyang ibang kinikita or nakakausap. So, hindi ka nagiging kampante, kahit sabihin natin guys, nakasupport ka sa person mo. Pero may nararamdaman ka talaga dito, parang may kakaiba. Yung iba sa inyo guys, pwede sa third party kayo, pwedeng ikaw yung third party. Kasi parang may ibang babae or may ibang lalaki ako nakikita dito at parang nagkaroon siya ng unang pamilya. May mga doubt, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. So, pwede naman na ikaw yung third party or pwedeng may iba talaga. May third party dito sa relasyon nyo. Kahit na parang todo support ka na dito, kahit sabihin na natin guys na ibinibigay mo na, binubuhos mo na ang lahat para dito sa person na to. Para kasing hindi mo maialis, no? Nagkakaroon ka ng pagdududa or basta merong iba. Nararamdaman mo yan. Okay, so may nakikita kasi ako ditong ibang involved talaga na parang umi-eksena dito sa relasyon nyo guys. May anak pa ata, oh. Tignan natin. Meron tayong The Magician. Okay, so magaling mag-manipulate yung person mo, no? Napapaikot ka niya. Ito yung person mo. Ito kayong tatlo. Okay. So, nakikita ko na parang binibigay mo lahat para dito sa relasyon na to. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko guys, napapaikot ka at yung other person. So, The Magician eh. Magaling mag-manipulate yung person mo. Siguro yung may advice ko sa'yo,
Ngayon pa lang, okay, malakas yung energy ng mga fire sign, no? Ngayon pa lang, though hindi ka nagiging seloso, selosa, kung nararamdaman mo or napapaginipan mo na may something, no? Parang may iba. So, siguro, sinasabi na ng mga gabay mo, pinaparamdam na nila sa inyo or pinapakita niya na sa inyo ng mga gabay mo na meron nga. Okay? Nagdududa ka lang sa sarili mo kasi haka-haka lang to, wala kang ebidensya. Okay? Pero nakikita ko guys, may pakiramdam ka na parang may iba. Pwedeng wala ka lang talagang ebidensya pa sa ngayon. Tignan natin. Additional message. Okay. Meron tayong the devil. Ayan. So, guys, alam niyo, napaka-toxic na itong relasyon niyo na to. Oo. Binibigay mo lahat para sa person mo. Siya na yung parang naging comfort zone mo talaga, as in. Parang, siya na yung, parang nung nakilala mo tong taong to, hindi mo na naiisip na meron kang problema. Kasi naging, naging attached ka sa taong to. And, naging kampante ka sa kanya. Lalo na at sobrang naging ma-effort sa yung person mo. Kasi the magician eh. Ibig sabihin talagang trinabaho niya, nag-effort talaga siya sa inyo. Nandun sa point na pinakita niya sa inyo na mahal ka niya, got the gifts, dami niyang effort. Pero guys, hindi mo kasi maalis eh. Yung person nyo guys, mahal ka naman niya. Pero hindi ko kasi ma-pinpoint kung bakit hindi niya kayang i-let go tong isa. Okay, siguro ikaw yung third party. Oo. Yung iba sa inyo baka hindi kayo aware, no? O yung iba naman sa inyo pwedeng aware kayo. Ayan. Mas mahirap pag alam mong merong iba eh. Sa totoo lang. Actually, walang madali. Kahit naman hindi mo alam, mahirap pa rin. Kasi may pakiramdam ka na may iba pero para may tinatago. So, ganon. May nakikita ko dito guys na hindi ka kaya i-let go ng person mo. Kahit pa paano nagiging gentleman siya sa inyo. Gentlewoman. Basta mahal ka nitong person mo. And, uulitin ko guys, hindi kanya kayang i-let go. The devil. Okay, nandun sa point na kahit na toxic to, kahit na parang pili niya na nagiging selfish siya, parang okay lang, basta nandyan ka. Okay, sabihin na natin guys na parang ang tawag dito guys, tamang pag-ibig sa maling panahon. May English yun eh. There's a right, tama ba? Okay, so right love at the wrong time. Tama ba? So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Siguro hindi nyo rin, guys, kaya i-let go. Kahit sabihin na natin, guys, na mali, no? Kagaya nito, tamang pag-ibig sa maling panahon. Kung tama nga ba yan. Okay? Ako marami ako naging client na ganyan. Talagang pinangangaralan ko sila na deserve mong mahalin. Oo, like sabi sa kanila na hindi nila kailangan na gawing reserva yung sarili nila. Okay? Or parang nagiging option. Kasi, actually, itong nakikita ko dito, guys, hindi ka naman totally ginagawang option ng person mo. Hindi ka lang niya kayang i-let go. Hindi ka rin niya kayang piliin. Okay, ganun yung pinapakita sa akin. So, siguro habang nabubuhay, hanggat may buhay siya, hindi ka niya i-give up. Okay? Tignan pa natin. Ayan, ingat tayo guys ha. Lakas ng ulan ngayon sobra. Meron tayong 9 of Swords. Sobrang nahihirapan ka. Nandun yung sobrang stress, pag-overthink, gabi-gabi, nagkakaroon ka ng sleepless night. Sobrang nahihirapan kang tanggapin yung sitwasyon na meron ka ngayon. Siguro napapaisip ka, napapatanong ka, kina-question mo yung sarili mo, bakit mo nilagay yung sarili mo sa ganitong sitwasyon? Okay? Siguro nung una kasi, hindi mo naman din na-expect. Okay?
Nung una, parang wala lang sa inyo, no? Pero hanggang sa lumalalim eh. Mahirap talaga guys paglaruan ng pag-ibig. Sa totoo lang, ikaw ang lalaruin yan eh. Titignan pa natin. So yan, malakas ang your sign at saka fire sign, Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini. Okay. Meron tayong my love is constant. Through light, through highs and low. Oh. So, nasa abroad siguro kayo guys. Apat yung ano nyo, oh. Weather. Oo. Parang Korea yun ang imagine ko dito or Japan na yun, oh. Okay, foreigner siguro yung kadil nyo. So, yung sinasabi dito guys ng person mo, siguro, yun nga, yung pagmamahal niya sa inyo guys is fewer. Magkaroon man yan guys ng ups and down. Parang kahit anong challenge man ng kaharapin, ganun eh. And nakikita ko guys, napaka-drama na tong relationship na to. Okay, hindi ko rin siya guys mag-blame kasi sa ginagawa niya. Kasi nakikita ko naman minahal ka niya. And I think nagiging good provider tong person mo. Okay? Tignan natin. I think binigay naman niya yung lahat. Binigay niya yung tamang pagmamahal na deserve mo. Pero yun nga, hindi pa rin siya guys perfect. Sa totoo lang guys, walang perfect na love story. Sa fairy tale lang, fairy tale lang yan. Sa totoo lang, no? Tignan pa natin guys. Meron tayong I am choosing healing over hurt. Ayan o. Ayaw niya kasi guys masaktan. Oo. Ayaw niyang mahirapan. Ayaw niyang mag-suffer. Ayaw niya ng challenge. So, kaya siya may dalawang option, ikaw at may other person. Pag stress yung isa, nasa kanya ka. Ganon eh. I mean, nasa iyo siya. Pag stress dito, umaalis siya guys. Pwedeng nagiging palaisipan sa inyo, pupunta siya doon sa isa. So yan, mas pinipili niyang i-heal yung sarili niya kaysa masaktan. Sa madaling salita, selfish etong person mo. Kasi dito pa lang guys, sarili niya pa yung iniisip niya. Sarili niya lang yung sinasalba niya. Ganun eh. Kahit sabihin na natin guys na mahal ka niya, kaya naman niyang ibigay, pero nasa maling pag-ibig kayo. Or siya, nasa maling mindset siya, guys, no? Kasi tignan mo, namimili pa rin siya dito, eh. Pero alam nyo, guys, kung dalawa talaga kayo, mas mahal ka ng person mo. Oo, mas gusto niyang ikaw yung lagi niya kasama. Okay. Okay, so tignan pa natin. Pasensya na guys, may kumatok na. Additional message, spirit guide. I feel alone even when we're... Ayan, I feel alone even when we're together. So, hindi mo siya ma-feel kahit na magkasama kayo. Hindi mo maramdaman yung presensya niya kasi parang kahit kasama mo siya busy, meron siya ibang kausap, meron siya ibang ginagawa, marami siyang katransaction, ganon. Okay? So, kahit kasama mo siya guys, may frustration pa rin. Sobra yung frustration mo dito kasi meron siya ibang ginagawa.
Gusto mo siyang kausapin ng masinsinan, hindi mo magawa. Okay? Wala sa'yo yung focus niya. Nasa iba yung focus niya. Tignan pa natin. Meron tayong, I question if I'm what you need. Siguro ilang beses mo siyang tinanong, anong problema, ano ba kailangan niya, ano ba nagpapagulo sa isip niya, or pwedeng siya yung nagtatanong sa inyo, kasi ikaw, nagiging palaisip pala sa inyo eh. May mga duda ka na, may mga haka-haka ka na, okay? Pero kasi, ayaw mo sigurong i-open sa person mo, ano yung problema? Okay? Ayaw mo maisip niya na napaka-negative masyado. Or lagi mo siyang binabalitahan ng mga problema. Ayaw mong isipin niya na lagi na lang problema yung dinadaing mo sa kanya. Okay? Ayaw mo masyadong isipin ng person mo na kailangan kanyang problemahin. So, ganun ka. Okay? Yung iba sa inyo guys, siguro mas pinipili mo maging tahimik. Minsan nag-open ka sa person mo. Pero, kagaya nga nasabi ko guys, eto, di ba? Iniisip mo na parang nonsense din naman, na kausapin mo siya kasi hindi ka naman niya pakikinggan. Nonsense na i-open mo sa kanya kasi parang lutang nga siya, nasa ibang bagay yung isip niya. Isip ko lang guys yung camera. Okay, so ayan. So, kaya parang mas pinipili mo na lang wag. Kasi parang di naman siya makikinig eh. Okay, parang gagawin niya lang yung mga bagay na gusto niya. So, nangyayari guys, ini-spoiled mo tong person na to. Okay, kasi binibigay mo yung bagay na gusto niya mangyari para sa relasyon. Okay, lahat na nangyayari sa relasyon niyo guys, pabor lang lahat sa kanya. Pinagkakait mo na kung ano yung deserve mo. Pinagkakait mo na kung ano yung gusto mo mangyari. Okay, ganun yung nakikita ko dyan. Tignan natin. Additional message. Ayan. Your love has changed my life. Kasi feeling na person mo, wala namang problema eh. Masaya naman kayo. Masaya ka rin naman. Nag-e-enjoy kayo. So, hindi niya nakikita kung ano yung problema. Hindi niya nakikita na nasasaktan ka, nahihirapan ka. Nagbubulag-bulagan ba siya? Manhid ba siya? Or nararamdaman ka ba talaga niya o hindi? Kasi unti-unti kang binabago ng person mo. Sobra. Masaya ka naman pagkasama mo siya, pero may frustration talaga, guys. As in, masyado kang na-overwhelmed. Siguro sa mga sinasabi niya. Okay? Na-overwhelmed ka kasi hindi mo kayang i-out sa kanya yung hinanakit mo. Hindi niya kayang pakinggan kung ano man yung gusto mong sabihin. Kung ano talaga yung problema. Okay, tignan natin. Kanina po itong love, reading, spirit. Meron tayong unblock me. So, siguro, pinipilit mo na yung sarili mo na mag-move on. Pinipilit mo yung sarili mo na makawala na dito. Umalis na dito. Kasi yan, blinak mo na siya, ayaw mo na siya, guys. Makausap. Grabe yung frustration mo. Sobra kang nahihirapan. Pinilit mong ilaban pero dumating ka sa point na naubos ka. Or kung ilalaban mo pa, guys, is patuloy kang ubusin. Ganon. Okay? So, walang problema guys kung pipiliin mo yung sarili mo. Ang problema dito is kung kakayanin mo. Yan pa natin. Meron tayong I am single. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. So, inaantay ka niya. Hanggang ngayon, single pa rin yung person mo. Or ikaw to. Okay?
O yun ang gusto niya sabihin sa inyo kasi pwedeng hindi ka pa aware, no? O, I mean, pwedeng iniisip niya hindi mo alam kung ano yung nangyayari na meron ang iba. Okay? Pwede guys, single father or single mother, basta pwedeng may nauna siyang pamilya, pwedeng kasal, no? And isa yun sa mga frustration mo kasi wala siyang ginagawa para maging legal kayo. Okay? Na parang kahit pa paano is maayos nyo itong relasyon na to. So, siguro ikaw to na hanggang ngayon single pa rin. Okay? Na hindi mo makuhang magkagusto sa iba kasi nakikita ko sa inyo guys na naiisip mo pa rin tong taong to. Mahal mo pa rin kasi siya eh. Okay? Kaya parang mas pinipili mo maging single pa rin. Or gusto mo nang i-heal yung sarili mo. Gusto mo na mag-focus muna sa sarili mo. Okay, tingnan natin guys. Additional message. Meron tayong focus on money. So, nakikita kita guys na parang gusto mo mag-focus muna sa inyong financial. Maraming blessing na dumarating sa buhay mo. So, kahit pa paano nalilibang ka, or gusto mo rin talagang libangin yung sarili mo. Pero totoo lang guys, umiiyak yung person mo, When I think about you, I cry. Actually, nagmi-mirror kayo. Oo. Siguro naiyak ka rin. Nasasaktan ka ngayon. Nagiging comfort zone mo ngayon yung pakikinig sa tarot serye natin. Pero, guys, siguro, tama yung ginagawa mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Kasi masyadong complicated yung person mo. Ang hirap niyang mahalin. Kasi ikaw, inayos mo lahat sa iyo eh. Wala siyang pwedeng maging conflict sa side mo. Never niyang mararamdamang masasaktan siya sa inyo. Ganun yung pinapakita sa akin dito kasi pinararamdam mo naman sa kanya. Na wala siyang dapat i-doubt. Okay? Maging doubt. So, titignan natin. Ayan, sobrang attached sa'yo yung person mo. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. Okay. So, meron siya guys, inaayos. May ex na involved dito. Pwedeng ex niya. Dalawa kayo. Or pwedeng itong ibang involved. Baka separated na siya doon. Baka naghiwalay na sila. Okay? Pero nagiging issue pa rin sa inyo. Okay? Kasi pwedeng kasal pa rin siya doon. So, siguro may mga pinagseselosan ka talaga. Pinagseselosan mo siguro yung ex niya. Or may ibang taong na-involved sa kanya. So, pwedeng na alam mo na, aware ka na nagkaroon ng cheating. Kung nag-end man guys, nabobrought out mo pa rin kasi napagseselosan pa rin. Nagiging issue pa rin siya guys. Ang hirap pa rin ayusin itong issue na to. Parang ang hirap pa rin guys na parang wag isipin na hindi to nangyari. Okay? Makakalimutan mo lang yan kung magkakaroon kayo ng space. Bigyan nyo ng time yung isa't isa. Tignan natin additional message. Meron tayong Queen of Pentacles. Ayan no, kahit nagpapakabisi ka sa pera guys, niisip ka niya. Iniisip mo siya. Kahit nagpapakabisi ka sa pera, naiisip mo tong person na to. Parang sumasagi-sagi siya sa isip mo, no? Okay. Actually, may problema to sa family niya ngayon. Parang feeling niya wala na nagtitiwala sa kanya. Okay? Kasi mga puro ka gaguhan na pinagagawa niya. Ano ba natin? Meron tayong justice. Okay. So, ipinapakita sa akin dito, guys. Yun nga, kung kasal tong person na to, gusto mong ayusin niya na yon. Pwede naman guys sa inyo pala siya kasal.
Or sa iba, kasi may nakikita ko kailangan niyang ayusin talaga para maging legal na kayo. Or sabihin natin guys, na talagang, kayo na talaga. Mag-asawa na talaga. Husband and wife. So, yun. Yun lang mahirap guys kasi, kasal kasi, no? Meron tayong Queen of Swords. Okay. Okay, so guys, si Queen of Swords is someone na matalino to eh. Okay? So, I think, nandun kayo sa point na parang iniisip nyo kung magstay ka ba or ilalat go mo. Kasi nandun talaga yung love. I think, iniisip mo dito na parang, total naman, binigay mo na eh. Ginawa mo na yung part mo. So, siguro gusto mo siyang parang masubukan kung ano yung gagawin niya, no? So, kung ibibigyan ka ba niya ng assurance, kung meron ba siyang ibibigay, may offer ba siyang assurance sa inyo? Kasi sa totoo lang guys, parang napapagod ka. Napapagod ka na parang ganito lang yung sistema yung dalawa. Tapos parang paulit-ulit guys. Para ka nanlinimos ng pagmamahal sa person mo. Okay, tignan natin. Meron tayong, ayan. Alam nyo guys, kung nahihirapan ka na dito, siguro, this time piliin mo na yung sarili mo. Kasi yung person mo guys, hindi talaga siya nakukontento. Hindi ka nagiging sapat sa kanya. Okay, ayan no. Etong person mo kasi guys, hindi ko alam no, kung anong gusto niya patunayan sa sarili niya, pero ang laki ng frustration niya sa sarili niya. Ang laki ng inggit niya. Siguro sa iba, na parang, sila nga ganon, gusto niya rin ganyan. Lalo na sa relasyon, no? Ginagaya niya yung pagiging babaero, lalakero ng iba. Kasi siguro yun yung environment na nakasanayan niya ngayon. So, ginagawa niya sa inyo. Kasi kala niya tama. Kala niya ito, laruan lang, no? Kala niya laro lang ang love. So, titignan natin guys, ang lakas ng energy ng air sign talaga. Aquarius, Gemini, Libra, pero malakas ng Libra. Capricorn, Taurus, and Virgo. Tignan natin yung energy. Tabi muna natin to. Okay. So, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong 10 of Wands. Ayan, ang dami niyang gustong sabihin sa inyo ngayon. Pero, grabe yung burden niya, oh. Parang, ang hirap para sa kanya. Hindi mo rin maintindihan, no? Ba't siya nahihirapan? Nilagay niya naman yung sarili niya sa ganitong problema. Okay, so ngayon guys, ang dami niyang gusto sabihin sa inyo. Gusto niya mag-open sa inyo. Pero feeling niyang awkward naman kung i-open niya sa inyo yung mga problema niya. Okay, so ngayon guys, ang dami daw niyang responsibilities, busy siya sa trabaho, pero if may time naman siya guys, I think gumagawa naman siya ng paraan para kahit pa paano magkaroon kayo ng bonding. Okay, yan yung pinapakita sa akin dito. So, may nakikita ko celebration, I think, ano ba to? Monthsary ba to? Anniversary? Or may magbe-birthday dito. May nakita ko celebration na paparating sa inyong dalawa. Okay, so yan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Ano yung tingin sa inyo ng person mo? Tingin yung person sa inyo. Okay, so Two of Pentacles, responsible. Nakikita kanya na someone na marunong ka magdala ng relasyon. Marunong ka pagdating sa pagmamanage din ng pera.
And ikaw yung tipo ng tao na pag gusto mo isang bagay, yun lang talaga yung pagtutuunan mo ng pansin. So, based lang din to guys sa observation niya, parang distracted ka din. Okay na parang yes, goal-oriented ka naman, pero minsan sobrang distracted and pabago-bago ka ng mga desisyon, moody, bigla-bigla kang tinotoyo. Okay, bigla-bigla mo siya bablock or aawayin. Okay? Mahirap kasi yan eh. Hindi mo ma-open sa person mo. So, anong nangyayari guys, inaaway mo na lang. Kaya nga sabi ko guys, maganda pa rin na i-open mo para kahit paano guys, hindi mo to nararamdaman. Para kahit paano guys, alam ng person mo kung ano yung nagiging frustration mo. Siguro may kinakatakot ka na parang pag in-open ko, tapos di naman niya maintindihan. Tapos pinili niya na, sige, let go na lang natin yung isa't isa. Pwedeng isa yun sa mga frustration mo. Okay? Plano ng person mo. Ano yung plano ng person mo sa relasyon niyo? Meron tayong Page of Pentacles, financial opportunity news about money, new venture. So, page, no? Third party, guys, sorrow, heartbreak, divorce, separation, loss, ending. So, ayan. Siguro, may plano siya, guys, na makipag-divorce sa first, no? May nakikita ko, guys, separation. Kundi man, guys, divorce is parang separation talaga na mangyayari sa inyo. Okay, kasi page eh. Kung naghiwalay na kayo, guys, nakikita ko, guys, nagagawa siya ng hakbang. Yun nga lang, guys, medyo mabagal. Pero yung pagiging mabagal niya, guys, hindi naman to sobrang tagal, no? I think pinag-iisipan niya kung ano yung gagawin niya ngayon. Kasi page naman siya dito. Okay? Iniisip niya na taasan yung pride niya. Pero feeling ko kasi nahirapan siya eh. Ayan. Parang inaantay ka rin na person, no? Nasaan ka ba? Ba't parang may pag-aantay siya rito? Ayan. So, guys, comment lang din kayo sa baba, no? Para alam ko kung nanonood ka. Ayan, binabasa ko lahat ng comment nyo, guys. Malay mo, reading mo na yung binabasa ko. Okay? And yes, comment pa rin kayo, guys. Malay mo, masama kita sa full moon ko, no? Full moon niya. Just kidding. I mean sa aking manifestation. Okay? So, tignan natin. So, yung plano niya, guys, is, I think, separation. Pwedeng sa inyo or sa third party. O pwede babaguhin niya na. Ano yung outcome? O, di ba, 5 of Swords? Nasasaktan ka, nasasaktan din yung third party. So, hindi lang ikaw yung hihiwalayan. Medyo tuso yung person mo, guys, ha? Ayun, no? Medyo tuso yung person mo. So, nandun siya sa point na hindi siya, guys, naging honest. Okay, hindi siya naging honest sa inyo. Hindi rin siya naging honest sa isa. Kagaya na sabi ko kanina, guys, parang hindi ka niya kayang i-let go, pero hindi ka rin niya kayang piliin. May nakikita ko rito, guys, na I think yung separation, guys, is magmumula sa inyo. Pwede ikaw na yung magde-decide na i-end na lang to kasi sobra na yung hirap mo dito. Sobra ka na napapagod. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. So, yung outcome, guys, ayun, no? Pabor pa rin sa kanya, guys, diba? Nakangiti siya dyan, no? Parehas kinasasakpan ng third party. Zodiac sign. Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn. Okay, meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries. Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces, Aries, Taurus. Nakasa Taurus dito, guys, ha? Kamusta naman kayo, guys? Okay? So, tignan naman natin, guys, sa side mo. Ano yung nararamdaman mo?
matalino ka na dito. Queen of Swords ka na dito eh. Okay, kung nahihirapan ka na guys, hindi mo na kailangan ipilit pa yung sarili mo. Nagiging logical ka na dito sa relasyon na to and balance. So, pag sinabing balance, parang ka na sa point na hindi ka na basta-basta nagpapaloko. Iniisip mo na, tinitimbang mo na eh, yung love at yung pagiging practical. Kasi nandito na yung logical. So, normal sa inyo guys ang maging leader or kagaya na sabi ko guys is role model kasi ibang tao. Sobrang taas noo ka. Taas noo sila sa inyo. Siguro meron ka talagang profession. Ang ganda ng profession mo. Ano ba? Pwedeng doktor, nurse. Ano ba? Basta yung mga kumuha ng bar exam. Ganyan. Pwede naman guys na ikaw ay may business. Or may napatunayan ka na sarili mo kasi taas ng tingin sa inyo ng mga tao. Okay? So, siguro isa yun sa kinoconsider mo kung ba't lumalabas sa card. Na parang inisip mo na, masyado akong karespeto para ganito, ganyan. Para gaguhin ka, ganyan, ganyan. So, yun yung mga nai-imagine mo. Parang hindi ka naman dating ganito. I think gusto mong ibalik yung dating, alam mo yung dating ikaw na tinitingala. Tingin mo sa kanya. Four of Pentacles. Madamot siya. Alam mo naman na hindi kanya kayang i-let go. Nararamdaman mo at nakikita mo. Ayan. Yun nga lang guys. Parang kung hindi kanya kayang i-let go, wala kang mapapatunayan sa sarili mo. So I think mas pipiliin mong i-let go tong taong to kahit na masakit. Nandun yung love pero sobra kang nahihirapan sa mga ginagawa niya. Lalo na kung ano yung trato niya sa inyo. Okay, so tignan natin. Okay. Ano naman yung magiging plano mo dito sa connection na to? Meron tayong Ace of Cups, new love, proposal, offer, marriage, new relationship. Oh. Actually, parang parang open ka na sa new love, new relationship. Ayaw mo na sa luma, ayaw mo na sa komplikado. So, sa bago ka na. Sa taong ready ka, parang handang pakasalan ka. Ganun eh. Actually, maraming nagkakagusto sa inyo, no? Hindi ka manghihinay sa taong yon na masyadong naging komplikado. Kasi tignan niyo sabi dito, Ace of Cups, new love, proposal, offer, marriage, new relationship. So, ayaw mo na ng magulong relasyon. Parang tama na to. Parang ganun. Meron tao dito guys na gustong pakasalan ka. Gusto niya na magkaroon kayo ng title. I know, new person to guys. New relationship. So, ang tagal na siguro guys naliligaw. Or ang tagal mo na naliligaw. Yan. Tignan pa natin guys. Ayan, yung plano mo guys, parang ready ka nang maging open sa iba. Ayaw mo na sa luma. Ayaw mo na sa kanya. Parang ganun. Okay, so outcome. Meron tayong 9 of Pentacles. Stability. Okay? Masaya ka sa kung anong meron ka. Oh, grabe. Habang inaani mo yung fruit of labor mo, yung person mo guys, parang kinakarma. Ang dami niyang burden. So, yun yung nakikita ko sa kanya guys. So, emperor pa rin siya, no? Ayaw niya pa rin tanggapin sa sarili niya na talunan na siya. Talunan na siya sa mga pinagagawa niya, kabalbalan sa buhay niya. Ayaw niyang aminin. Pero may karma sa kanya guys, ha? Ikaw kasi guys, mas nagpo-focus ka sa security at sa mga biyayang dumarating guys. Ito yung fruit of labor mo. Harvesting yung nangyayari sa inyo guys. Okay? So, yan. Zodiac sign sa side mo.
Meron tayong Aries, Gemini, Taurus, Leo, Capricorn, and Pisces. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, and Cancer. Okay, Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Aries. Last one. Cancer, Gemini, Virgo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Aries. Yan. Okay, so in the near future, ano yung mangyayari? So, yun nga tayo guys, ang lakas ng ano ilan. O, diba? May new person. Ayun, o, Knight of Cups. Romance. Yes. Chivalry. Leading with heart. Imagination. May new person na paparating sa inyo, guys. Oo, dalawa silang babalik sa buhay mo or magpaparamdam. New person and past. Pero guys, mas pipiliin mo talaga. Hindi mo matanggap yung new person kasi nga, nagkakaroon ka ng hesitation. Okay, siguro guys, alam mo, isipin mo na lang pa yung mga pinaranasan nyo ng taong to. Maging practical ka na this time. Okay, naninimbang ka pa rin, no? Okay, so ang sagot ay nasa inyong kamay na. Tignan natin guys, additional message. Feeling lost. Ayan, no? I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's just easier to just stay in silence. So, yung person mo, guys, ang laki mong kawalan sa kanya, guys. Sobrang nangungulila siya sa inyo, guys. Sobrang nahihirapan siya ngayon. So, tinaman natin siya, guys, kailangan i-tolerate, no? Kasi ginusto naman niyang malagay sa sitwasyon na yan, eh. Umpisa pa lang, guys. May third party na. So, kagaya na sabi ko, ikaw na yung nag-let go dito. Ikaw na yung napagod. May paghahabol guys ha. I know, ghosted. Diba? Ikaw to. I'm sorry I disappeared. I need to get away and clear my head. Kasi sobrang ano eh. Sobrang na-overwhelm ka na sa mga nangyayari. Para pag hindi ka pa umalis, nasabog ka na dito. Okay? Meron tayong you're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy your conversation. Matalino pala yung person mo. Parang malaking tao to, guys. I mean, may profession. Meron talagang say sa buhay, guys. No? Yan yung pinapakita sa akin. Parang meron siyang ibubuga. Okay, so tingnan natin, guys, message ni person sa'yo. I feel you even though we're apart, diba? Hoping siya, guys, na maayos pa kayo. Meron tayong, you were the best thing in my life. Oh. Okay. I hope that you can forgive me one day. Oh, diba? Kasi nakasalanan niya, guys, eh. Hoping siya na mapatawad mo siya. And willing siya, guys, sa reconciliation. Yun nga lang, guys, baka bigla mong iligwak talaga ng taong to. So, yan guys. Sabi niya sa inyo, I love you. Please come home. Okay. So, yan guys. Ito lang pong inyong daily love reading. Bukas bulat. God bless and love you all. Bye-bye.